Yo, 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 guys. Check, kamusta mga idol? Kamusta ang inyong portfolio? Durugan ba? Duguan ba? Bleeding? Bumabaha ng dugo? So, yun sa atin, wala na, na-liquidate na tayo mga idol. No? Nakita niyo yung trade natin. Tinamaan na, 2.75 eh. Ang ang ating liquidation ay 2.76. So, actually, na-adjust ko pa nga yun, kaya may natira akong $10. 10 ba yun o 12? May natira pa ako, nilagay ko na dun sa Illuvium. $10 ata yun. So, ayun nga, tinamaan na tayo. Tinamaan yung liquidation natin. So, wala, no? At, ano kasi ngayon, mga idol, weekends, no? So, actually, kakasabado lang sa US ngayon dahil alas 12 ng madaling araw sa kanila yun ngayon ng Sabado. So, alam niyo naman, pag weekends, medyo patay yung market as minsan downtrend. So, hintayin natin to. Mamaya, meron TAC EGRAG Crypto. Titignan natin kung hanggang saan bababa, no? At baka doon tayo mag-abang, no? Ayun yung abangan natin diyan. Malupit mga news natin ngayon, mga idol. Malulupitan kayo. So, punta muna tayo dito sa ating crypto bubble. So, ang nanatiling buhay, Link, Crow, Pyth, ngayong hours, sa day natin, medyo wala talaga no? Medyo mababa. Yung Pi medyo okay Mamaya silipin natin yung Pi. Pero sa hours ang Pi, ayun. So medyo hindi ko alam kung recover to kasi alam niyo naman pag weekends mga lodi patay talaga yung market. At minsan yan downtrend. May susundot ng konting taas and then bababa. So titignan natin mamaya kung ano yung mangyayari. Mag-update naman tayo mamayang gabi. So ngayon, focus muna tayo sa mga news natin na malulupit ngayon. So unang-una, punta muna tayo kay Trump mga idol dahil nagkaroon ng kaso no sa court. US Appeals Court finds President Trump's global tariffs is illegal. So yung ginawa niyo mga tariff sa mga bansa, sa iba't ibang bansa sa buong mundo, illegal daw yun. Mga idol, no? Ayun yung inappeal ng court, US Court, mga lords, no? And then, nag-post ulit si Trump, mga lodi. Sabi niya, President Trump says, all tariffs are still in effect despite appeals court ruling against them. Diba? So, kahit na may nag-appeal kayo, pa rin, still in effect pa rin yung tariff. Sabi ni Trump, so matigas si Daddy, mga idol. No? Ayan. Tapos, si Sisi, no? Bago tayo dito sa atin, si Sisi, that pa ito, inuna ko si Sisi. Things to avoid in crypto, selling the dip. So dapat kasi buy the dip yan, hindi selling the dip di ba? So wag ka magbebenta kapag ngayong pulahan, magpa-panic sell ka, ikaw rin ang matatalo. Dapat pag ganitong pulahan, panic buying, hindi panic selling. Ganun dapat mga idol, no? So ngayon medyo kapag wala kang pang buy, waiting ka na lang. Waiting ka na lang. Wag mo nang tignan yung portfolio mo. Ganun lang yun, mga idol, no? Wag niyo masyadong stressin ng inyong mga sarili. Mga lods, so kung meron naman kayong target na time, hindi pa naman ngayon, so relax lang. Chill lang mga idol. So eto na, ang mainit na news natin dito sa Pilipinas. Grabe yung mga comment dito. Mga lodi, no? Punta tayo sa Bitpinas na lang muna. Ayan. So eto kasi yung, may bago, 48 minutes. Big story. Senator Bam Aquino pushing for all government transaction and records to be on the blockchain. He said he will file a bill the Senate to make this happen. Mag-file ka na muna, idol, pag pumasa yan. Sa tingin mo ba papasayan sa mga congressman na magiging transparent ang kanilang mga asset? Makikita nyo, medyo mahirap to. Pero pag napasa to, goods na goods yan. Goods yung idea ni Senator Bam. No? Talagang pag naging transparent yan sa blockchain, mababantayan nyo na kung saan napupunta ang pera ng taong bayan. Pero eto, sa tingin nyo ba, dito nga lang sa sitwasyon na to, parang napaka, ng gobyerno natin. Sabi dito mga idol, the BSP will not allow
new crypto exchange to enter the Philippines. Bawal na kayo dito. Sabi ng BSP, mga idol, Bangko Sentral ng Pilipinas, no? Bawal na magkaroon ng mga bagong crypto exchange dito, foreign crypto exchange, hindi na pwede. No? Ayaw nyo kaming gamitin, bawal na rin kayo. Citing consumer protection and increase in cybercrime. Naku, gumaganon pa. So, ano daw? Para daw to sa consumer protection. At ang cybercrime kasi nag-i-increase, mga idol. Naniniwala ba kayo sa ating BSP? No? Ayan. So, tignan natin yung mga comment. Babasahin ko lang to kasi syempre hindi naman natin inaano yung BSP. Mamaya sabihin nag-ano tayo, baka paginitan ako no? So, hindi to sa akin manggagaling, mga idol. Para to sa mga comment to dito. No? Ano to? Ano to? Sa mga gustong bumawi sa mga buhaya, ito ang app ng SEC. E1 star ito. Uy, grabe kayo. Ay, binasa ko lang Huwag niyo gagawin 'yan. Grabe kayo, babawian niyo yung SEC ko. Yari kayo diyan, mga idol. Which means it's useless for foreign exchange to register under SEC CASP rules, as they won't be getting a BAS license anyway, no? So talagang tatablahin na nila, mga lodi, lahat ng mga foreign exchange, no? Yan ang Pinoy, ang galing-galing magsalita ng batas, tapos walang improvement itong pangyayari na ito. Same lang sa WPS, ngak-ngak ng ngak-ngak. Wala namang nagawa, andyan pa rin ang singkit. Gumagala, pero meron siyang mga inalimbawa, no? Ito ang masabi ko, yung local exchanges ang punteryahin nyo. Pagandahin, maglagay kayo ng magandang standards at regulation para maakit ang investor. Sabi dito, walang alam yan. Paano mag-set ng standards? Puro bulsa nila ang alam na. Grabe naman. Mga local exchange daw muna napamura pa si Idol, Wala man lang proof of reserve, enough insurance for users, fair pricing, at marami pang issue. The very people who own and operate these local exchanges use foreign exchange dahil alam nilang yung sarili nilang exchange are all of the drain right now, no? Tama, no? Ito sa akin lang imposible na yung mga yung mga nandiyan sa likod niyan hindi gumagamit ng crypto exchange ng foreign. Sa akin lang 'yon, no? Wala tayong magagawa. Nandito tayo sa Pilipinas, mga lodi. Consumer protection, puro sablay nga mga local exchange ta sobrang taas ng fees. BSP and SEC are bunch of clowns. So sabi, mga lodi, no? Ayan, ang daming galit dito, mga idol, no? Ano to? Ayan talaga, wala tayong magagawa mga lodi. At dito tayo pinanganak sa Pilipinas So ayun yung balita dito, wala na silang papayagang kahit anong crypto exchange na foreign napapasok sa Pilipinas dahil ayan nga daw, pinoprotektahan nilang mga consumer at iniiwasan ang cybercrime. Nakakatawa, mga idol. Ano mga comment nyo dito? No? Kayong bahala dyan, mga lodi, no? At eto naman yung candidate, no, na maging Fed chairman, si Waller, says he expect more rate cuts within the next 3 to 6 months, mga idol. Ayan yung sinabi niya, no? Ayan, no? Tapos, okay, punta tayo dito. Oy, grabe to. And just like that, the flipping has happened. Silver flip BTC. So, yung Bitcoin medyo bumaba na ng konti yung market cap niya. Kasi nga medyo downtrend tayo ngayon, mga idol. So, nausadan siya ng silver, mga lods. No? Pero kapag umangat ulit yung Bitcoin, naangat din ulit yan, mga lodi. Mausadan niya ulit yan. Pero sa ngayon, nalampasan muna siya ng silver. No, ganun din naman dito sa sa CoinGecko.
Oh, number 4 na ulit yung XRP. Nausadan siya ng Tether. Kasi nag-drop yung XRP. Di ba? Pero once na umangat ulit yan, mga Lodi, ganun din yan. Tapos, eto mga idol, napakaganda na itong sinabi dito. Merong new bill introduced to stop politicians from stock trading. Would require lawmakers to sell their stocks in 180 days. Those who don't pay fines, no? So, mga idol, no, yung mga politicians bawal na sila, no, mag-stock trading o siguro kahit nasa crypto trading, 'di ba? Kasi parang nagiging insider sila kapag ganun eh. Alam nila yung mga i-announce, alam nila yung bago pa lang i-announce sa madla, alam na nila. So, mauuna sila, mga idol. So, bawal daw yun, mga lods. Pero sa tingin nyo ba, hindi gagawin nilang paraan yun? Kasi pwede naman, kunyari ako, politician ako. Hindi naman ako sige, bawal kami. Pero pwede kong sabihin yun kahit sa yung gusto ko. O sabihin ko sa anak ko, sabihin ko sa kamag-anak ko, oy, mag-position ka dito, oy, mag-invest ka dito, di ba? Tsaka, ba't politician Ba't politician lang? Dapat kasama rin yung mga nakakonekta sa kanila. No? Tulad kunyari, si Trump, bawal si Donald Trump. Paano sila Eric Trump, tsaka sila Trump Jr., hindi naman mga politicians yun. Hindi ko lang alam kung politicians yun. Alam ko lang anak ni Trump yun eh. Pero kung wala silang, kung meron silang posisyon sa gobyerno, bawal sila. Pero kung wala, parang ano pa rin kasi anak ni Trump yun eh. Siyempre malalaman pa rin yung mga mangyayari, 'di ba? So dapat hindi lang mismo dun sa nakaupo, medyo kakalat din yung kumbaga ano siya, kuryentihan, kumbaga Jolin. Kuryentihan Oh, 'di ba? Dapat ganoon. Mga idol, no? Pero maganda yung law na to. Siyempre kahit papaano nagpapasa sila ng ganito. So kapag merong napatunayan diyan ay magpapain sila, 'di ba? Ganun 'yun. So alam ko pinupush din talaga ni Trump 'yan dahil nga dun kay 'di ba? Kaya sino ba 'yon? Yung babae na ang laki ng kinita, mga lodi. Si Hilary Duff. Mali. Hindi ko alam. Justin Sun says Tron network fees will reduce by 60%, the largest cut since its launch. So ito mga lodi, babawasan daw yung yung fees. Pero itong Tron na to, hindi na kasi ako alam nyo, dahil kay George, di ako nakapag-invest kasi sabi niya, bad daw to eh. Pero kung nag-invest ako nun, malamang profit na ako. So, ang gagawin, ito si Tron, medyo isa to sa mga gusto kong investan sa bear market na, mga lo. Hindi na ngayong cycle na to. Sa susunod na siguro, once na mag-bear market, bumaba lahat, isa to sa mga pag-iimbakang kasama ng Bitcoin. Yun yung mga hindi ko nabili na gusto kong bilahan, kaya lang sobrang taas na no? Kumbaga, hindi, ang taas na ng niya. Simula nung umpisa, di ba? Ang ganda ng chart ng Tron kung titignan nyo mga lodi. Ayun, sa max. So, kita nyo naman yung max niyan. Talagang uptrend talaga yan, no? Imagine. Oh. Pero ang tagal din ng niya, no? Sisipin nyo, 2018 hanggang 2021 patay. Di ba? Ilang taon yan, no? Ngayon lang si Justin Sun talaga humataw. Siguro kaya marami ring na-disappoint sa kanya dati dahil itong ilang taon na to, ang tagal niyang dead, so walang galaw. Tapos tumaas lang ng konti, nag-3 pesos nung 2022. Tapos isang taon din siyang flat din. 'Di ba mga idol? So medyo nga to. Ngayon pa lang humahataw to. So siguro ayan pababa siya ngayon eh. Pero ang ganda ng chart niya sa long term. 'Di ba? Sa long term, pero sa short term talagang ka dito, malulungkot ka dito dati kung dito ka naka-invest. Pero kung chinaga mo 'yan, simula 0.7, 0.5, 50 centavos hanggang 19 pesos, grabe yan, ilang X yan. 'Di ba? So kung chinaga mo nga lang, kaya nga ang nagpa-profit sa crypto mga idol yung nag-hold lang mga lods, no? So ayan. Pero ngayon good news to kasi babawasan daw yung fees. And ito. Crypto cycle is stretching longer.
As per CryptoQuant, CryptoDan, BTC's current cycle is stretching longer than past ones. No? Mas mahaba yung stretch niya ngayon. Holders are still strong, but the slope of the uptrend is flattening. Analysts expect the next sharp move is Q3 ng 2025. Ano ba ngayon? Sa Q3 na tayo ngayon mga idol, di ba? July, August, September. Nandito tayo sa gitna ng Q3. Pag September, yung huling buwan ng Q3 natin, mga idol. So, ito daw yung sinasabi nila. Analysts expect the next sharp move this Q3 2025. So, baka ngayon daw. Or hindi ngayong August, baka September, mag-stretch na. Move, no? Next move. Sharp move pala, mga lodi. Ayan, ay sa September. So, baka yun. Ito yung sinasabi ko na sinabi ni Egrag Crypto dito na it is crashing so hard, sabi, no? It looks like it's experiencing a significant downturn and the trend may continue as we head toward the green circles of the chart. What to expect? Continued decline. So, pwede tayo mag-continue ng decline dito, mga lodi, no? Pauntog-untog lang tayo, pas bumaba. If the current momentum persists, we could see further drops. So, pwede pa raw bumaba. Emotional resistance. Can you handle the next big crash to the green cycle? Circle, mga idol. So, grabe to. Pag tinignan natin, ano to? Baliktad pala to. Tinutoni lang pala tayo dito ni Egrag Crypto, mga lodi. No? So, bullish pala siya, mga idol. So, yung green circle is it's either $7, $20, and $27. So, ayan. Pero kasi ngayon, nag-drop talaga. Pero nung nakaraang sinabi niya kasi, mga idol, pwede tayong umabot ng 2.5. Tama ba yung sinabi niya? Nakalimutan ko tuloy. Ayun yung binasa natin kagabi. Ito ba yon? Hindi yan. Hanapin natin. Sakto yung sinabi niya Ito ba yon? Ayun Ito na yung critical support. If the price fails to maintain above these levels, we may need to recess our strategy with a possible drop of 2.65 target. 2.65. Check natin. So, 2.65. So, mga banda dito, mga idol, no? Guhitan ko na to dito. Guguhitan ko yan kasi pag lumapit-lapit na yan dyan, mga lodi, it's either pa nga na 2.6 lang, o kahit na 2.6 lang, kahit na 2.65, pwede na tayong pumosisyon yan. Sa tingin ko lang mga idol, no? Kung hindi ako mag-position, wala na, sa bodega na lang ako. No? Ganun lang yan, mga lods. So ngayon, abang-abang lang tayo kasi weekends ngayon talagang pwede pang mag-drop to no, ng 2.5 o 2.65. Ayun yan, mga idol. And then, eto si Shi. Eto, maganda, ang kulit ng news na to. Parang dito natin napatunayan na talagang minamanipulate yung XRP. Sabi dito, mga idol, no, federal authorities have arrested 3 alleged XRP market manipulators in Washington, D.C. Paano nila nahuli yun, no? Paano nila nalaman na minamanipulate yung netong mga ito yung XRP? Legit ba to? Interesting timing on this news. Market manipulations arrest in crypto always spark debate. Do you think this brings more legitimacy or just more fear to the space? Oo nga. Kasi parang pwedeng maging negative to Kasi ibig sabihin, tunay na naman na ma-manipulate yung crypto. Hindi, kahit na hindi lang XRP pangkalahatan, no? Kunyari, lumipat naman sila sa ibang coins, hindi naman XRP. O, ito naman manipulahin natin, ganyan, di ba? So, ibig sabihin, nangyayari nga yun. Grabe. So, mataba ba si kuya? Ba't di kaya yung isang poses, 2 poses talaga? Para medyo may uwang. O, ayan Grabe, 3 tao daw yung na-aresto na minamanipula ang XRP. No, makulit kayo manipulator kayo. Ayun yung nen nyo, manipulator. Ito naman.
Eto minsan naiinis na ako sa mga gandang news ng XRP tapos nakita ko na tinamaan yun yung liquidation ko. Parang sayang yung mga news kong magaganda. Hindi umiepekto sa price. China's, tama yun. Kaya talaga mahuli kayo eh. Kayo nagmamanipulate eh. China's fintech giant Link Lobbies is moving its $1 trillion supply chain finance platform to XRP Ledger. XRP Ledger now powers real-world asset, global payments, and trade finance. A massive win for XRP but the price is not moving. Ayan. Mga lodi, no? Gravities naman to si XRP. O, isa pa to. Japanese gaming giant Gumi has approved to purchase of 2.5 billion yen worth of XRP. It could be the start of an XRP money revolution from Japan. So shoutout sa nagbigay sa akin ng news na to, nakalimutan ko na lang basta rin diyan. Shoutout sa Idol. Ito yung binigay niya mismo si Gumi. So nakita ko na kasi ito si Zaip eh. Kaya yun. Pero shoutout pa rin sa Idol. Thank you. And then Ripple and Circle bet on Singapore stablecoin infrastructure builder amid intensifying stablecoins competition. Asia Express via Cointelegraph Magazine. So ayan mga lodi sa Singapore. Nagpartner na yung Ripple tsaka Circle dyan. Tapos ito naman, Ripple position to outcast SWIFT and Bitcoin plus XRP is designed for the next 70,000 years. No? So, dinisign daw yung XRP, yung Ripple, actually, nung unang napanood ko yung parang documentary, 100,000 pa nga yung alam ko, yung 150 ata. Ganong katagal na pwedeng gamitin yung XRP mga lodi, no? At yung yun nga, sobrang tagal bago na nakaplano siya ng ganong katagal. Ripple could survive as it is a better version of SWIFT and Bitcoin network, and it could be used by traditional financial organization for advanced experience of the current service industry. So, documented daw yan mga lodi. Ito yung document niyan. So, hindi siya nagsisinungaling. Pero ito yung last news natin na gusto ko mapanood niyo. Dahil merong propeta dito mga lodi. Naglalakad siya, ang nakalagay sa kanya, I know when Bitcoin will crash. You know when Bitcoin will crash? Of course. You know what the price right now? Last time I checked it was... From tomorrow going up until 31st, then we're going down until 3rd. Remember that. From 3rd we're going up. I will sell everything in November. I will buy back in December. Sabi niya, I will sell everything in November. I will buy back in December. Back in December, I will sell and quit the market in February. Tapos I will sell ulit sa February. Ayun yung sinabi niya. Ulitin natin pakinggan niyo mabuti. You know when Bitcoin will crash? Of course. You know what the price right now? Last time I checked it was... From tomorrow going up until 31st, then we're going down until 3rd. Remember that. From 3rd we're going up. I will sell everything in November. I will buy back in December. I will sell and quit the market in February. Mark my words. You know when Grabe yun. Bitcoin will crash? Of course. You know what the price right now? I-clip natin to. Para pag nangyari yun, follow natin siya. Mga idol, no? So, grabe. Okay, news natin ngayong tanghali, mga idol, no? Sana enjoy nyo ang ating balitang news ngayong tanghali ng Sabado, mga kapatid, no? So, ayan, grabe. So, ano masabi nyo sa ating Pilipinas kung mahal? At syempre, sa mga ginagawa ni Trump, mga idol, no? At dito, ito maganda talagang news yung sa politicians talaga, na hindi sila pwede maging insider, no? And then yung ating prediction sa mga ito pa, no, yung nahuling nagmamanipulate. At syempre yung chart, no, na pwedeng mangyari sa XRP, mga lodi. Ako rin mga idol, syempre alam nyo kasi ako nalulungkot din ako kapag bumabagsak yung XRP kasi gusto natin lumipad Kaya lang kung sasabihin ko pa rin na malungkot ako, di malulungkot pa kayo, di lalo lang tayo malulungkot na tayo lahat. So mas maganda, merong masaya ng konti kahit ako lang, no? Kahit pagkatapos nito iiyak na ako, pero at least naririnig nyo na happy tayo ngayon, mga idol, no? So para sa inyo yan, mga lord, syempre kailangan may positive vibes. Ganun tayo, mga idol, no? Kahit medyo nagda-downtrend, positive pa rin dapat tayo, mga idol. Huwag tayo madidepress, huwag kayo i-stress, bad yan sa health.
So ayan mga idol, nakita-kits tayo mamayang gabi mga Lodi. Maraming salamat sa mga nanood. Huwag nyo kalimutang i-like ang ating video. Mga Lodi, mag-subscribe na sa mga hindi pa nakasubscribe mga idol. At syempre, shoutout pala sa mga sumusuporta sa channel natin using super thanks mga idol, sa lahat ng nag-super thanks. Maraming thank you sa inyo. Sa mga nag-membership, maraming salamat. At syempre, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo. At yung mga wala pang crypto exchange dyan, andyan yung link natin sa description sa baba ng video na to mga idol. No? Pero kung gusto nyo, di mag-local exchange na lang kayo. Pwede naman yun, mga idol. So ayan, kita-kits tayo mga Lodi. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up mga idol.